So ito yung isang sample ng SolidWorks. So saan uli nakikita yung sample na yan? Pinutin niyo yung question mark dito sa taas. SolidWorks simulation, then tutorials. Maraming option ilalabas si SolidWorks simulation. May static analysis. Depende sa kung anong type ng ini-study nyo. So marami kayong iba't ibang types of studies. Bisa sa bit nyo dapat may papasok kahit isa dito. Okay? Marami yan dito. Simulation standard, suspension, vehicle suspension. Yan, marami dito. Pwede kayong kumuha muna pagtuunan niyo muna ng pansin ang isang ang isang simulation properties, then saka kayo mag-simulate. Okay? Marami diyan. Marami tayong available na SolidWorks simulation diyan. Pero ito isang example ulit, bike frame. O sa bike frame, dito nga nakakabit yung gulong. Diyan nakakabit ang gulong. Andito ang pedal, andito ang seat post, andito ang manibela. Ito is typical na mountain bike pero wala siyang supported na spring. So paano magre-react yung forces? Dito may mga pre-select na akong set ng may pre-select na ako na mga stress na naka acting. Yan, elastic connector. Tingnan natin yung mga sinet ko dito. Classic definition. So yan. So dito ako naglagay ng isang stress depende sa application na gagawin ninyo kung saan yung focus nyong part na rapture. Dito sa akin kasi wala naman akong shock na nilagay dito. Mostly sa mga mountain bike, nasisira talaga minsan yung nandito sa may pinaka knuckle bearing, sa may pinakaharapan. Yan. Part rider weight din dito distributed. Kita natin weight kilogram din equally distributed ang weight nung tao yung nakasakay dyan. Then try natin i-rerun uli, i-rerun. So pag ni-rerun natin, kailangan natin i-mesh, i-create mesh natin uli. So check meshing uli ng panibago. Yan. So meshing na yan, then i-rerun natin yung result. So ang kailangan lang munang tignan is kung ano dapat yung part na kailangan yung i-simulate. Yun lang dapat yung involved sa drawing. So ito, tulad kanina, medyo aggressive. So inulit ko lang dito sa video na to kasi para napansin ko na putol. So ito, double click natin tong chart na to. Then show minimum at maximum annotation, then definition ay true scale. Then check. So paano natin mapapansin ng stress occurring? I-animate natin. Mapapansin natin, doon nag-occur kung saan nakabit yung gulong, yung sa hub. Dito meron ba dito? Minimal lang, pero nagpo-focus doon sa may pinakagulong kung saan nakakabit. At doon sa foot pedal. Yan. Then sa displacement, check natin. Displacement, i-arrange uli natin, edit definition, true scale. Then chart option, minimum at maximum annotation ang i-check natin. Check. Makita natin ang pinaka nag-endure habang upon displacement, siguro upon movement ng bicycle, ang stress na nagre-receive is yung nandun sa may pinaka harapan. So try natin i-animate paano nag-acting yung stress na yan. Yun. Distributed yung weight. Syempre, kung nakahawak ka sa manibela, andun lahat ng bigat mo. Yan kasi yung unang tinutulak ng katawan mo, yung pinakaharapan ng bike. So, dyan nag-acting yung force. Yan, ganyan siya mag-acting. Check. Then, strain. Strain, pakita natin. Then, ganun din natin siya iset. True scale.
chart option, minimum at maximum annotation. Then, check. Para makita natin kung ano yung aggressiveness niya. Then, animate. Yan. Check. Then, sabi ko nga, dapat mahanap natin yung factor of safety. Nangitin natin picture advisor. So, sa results, dito natin picture advisor, lalabas yan. Yan dito, simulation advisor, then result. Everything looks reasonable. Lagay natin. Hindi. Back. So, maximum deformation daw is 0.0007. So, ibig sabihin, ang minimum deformation na nare-receive ng body ng frame ng bike is halos maliit lang to. Maliit lang yung movable ano nito. Ayan, maliit lang. 0.007. Maliit lang. Issue natin. True scale natin para hindi masyadong aggressive. Ayan. Minimal lang yung movement niya. So, nagkakaroon tayo ng displacement movement dun sa part kung saan nakalagay ang manibela. Okay? Then stop natin. Everything looks reasonable. Other failure modes, pwede tayo maghanap. So dito yan, may mga ibang example yan. Other failure modes, kung mayroon nagsabi sa inyo ng ring, pwede nyong i-open to. Buckling or collapse, meron din. Drop ng camera, ano yung unang subject ng ano, o kung meron bang study kayo na nalalaglag yung isang bagay, sa case study nyo, so dyan nakikita ko ano yung reaction ng material. Then back natin. Material breaking or yielding. So dito, ulitin uli natin. Everything looks reasonable. Material breaking or yielding. Kailangan natin makita ang factor of safety. Ibig sabihin, ang factor of safety natin is 2.260. Ayan, nandito. Nandito ang factor of safety dyan sa part na yan. Ano natin? I-edit definition natin. So, yan. Okay naman yung ano nito. 2.3 factor of safety. So, ibig sabihin, are my results accurate? Tanong natin sa SolidWorks kung accurate ba yung mismong design natin sa frame. So, automatic adaptive methods used for solid only. So, dito, paano natin malalaman na tama